Ang lisensya ng sertipikasyon ay isang pamantayan at iniutos para sa mga salamangkero at eskrimador na kinikilala hindi lamang sa loob ng kaharian, kundi sa buong kontinente. Mahigit 1,000 tao ang kumukuha ng pagsusulit na ito bawat taon. Ngunit, hindi hihigit sa 30 katao ang nakakakuha nito sa isang pagkakataon. Pagkatapos, mayroon din namang hindi sertipikadong lisensya. Kung nakapagtapos ka sa isang espesyal na institusyong inaprubahan ng kaharian katulad ng Alpes Magic Academy, magagawa mong maging isang hindi sertipikadong salamangkero na nasa ika-10 grado. Kapag nakakuha ka ng mga parangal sa pamamagitan ng mga asosasyon o kapisanan, maaaring tumaas ang iyong grado. Ngunit kung saan may pera at dangal, natural na nagtitipon ang mga tao. Kahit na may mga hindi sertipikadong lisensya, mayroon pa ding walang katapusang pangangailangan para sa sertipikasyon ng pagsusulit. Iyan ang uri ng pagsusulit na pagdadaanan ni Rai sa murang edad na 18. Iba talaga ang mga henyo, mayroon silang buong suporta mula sa kanilang pamilya, malungkot na sabi ni Ryan. Hinawakan ni Reyna ang ulo ni Ryan, at sinabi nitong, maghahanda na ako ng hapunan. Ito ay pagkaing dagat na nagmula pa sa isang maharlikang kastilyo, kaya kailangan ko itong ihanda mag-isa. Tumingin si Reyna kay Shiranae, ikinagagalak kitang makilala Shiranae. Sana ay magkita tayong muli, nakangiting pagpapaalam ni Reyna kay Shiranae. Oo naman, sabi ni Shiranae kay Reyna, at naiisip ni Shiranae na magkakaroon pa daw ba kaya siya ng pagkakataon na makita muli si Reyna, dahil siya ay aalis na kinabukasan. Ryan, ang iyong kapatid, putol na sabi ni Shiranae kay Ryan. Ano iyon? Tanong naman ni Ryan kay Shiranae, mayroon na ba siyang kasintahan? Pagpapatuloy ni Shiranae sa kanyang sinabi kay Ryan. Nagulat naman si Ryan sa tanong sa kanya ni Shiranae. Hindi na bale, kalimutan mo na ang sinabi ko, sabi ni Shiranae kay Ryan habang si Ryan ay tumetawa. Agad na tumakbo si Ryan nang mabilis palabas ng silid para habulin si Reyna. Sabi ko naman sa iyo ay kalimutan mo na ang sinabi ko, pagpipigil na sinabi ni Shiranae kay Ryan. Nadulas ang dila ko. Kaya ko nasabi iyon, dahil naiisip ko kung kailan kaya ulit kami magkikita ni Reyna, nasambit ni Shiranae. Ate, may gustong itanong sa iyo si Shiranae. Sigaw ni Ryan habang ito ay mabilis na tumatakbo palabas ng silid. Kung mayroon ka daw bang kasintahan, sigaw na sabi ni Ryan nang makalabas siya ng silid. Nagulat naman si Reyna at ang mga kasama nitong tagapagsilbi sa sinabi ni Ryan. Nahabol naman ni Shiranae si Ryan at agad naman nitong pinigilan ang pagsasalita ni Ryan sa pamamagitan ng pagtatakip ng bibig nito. Agad na nagtaka naman ang mga tagapagsilbi, naglalaro lamang ang mga batang iyan. Huwag ninyo silang pansinin, tumetawang sabi ni Reyna sa mga tagapagsilbi. Ngayon ay nalinis na natin ang mga pagkaing dagat. Oras na para ito naman ay ating lutuin, pag-aaya ni Reyna sa mga tagapagsilbi. At sumang-ayon naman sa kanya ang mga ito, ngunit, mayroon palang isang lalaki na nakamasid at nakita at narinig nito ang mga pangyayari. Ang lalaking ito pala ay ang mayordomo sa mansyon ng Ogent family. Mayroon bang nakatakdang bisita ngayon ang ikatlong young master? Tanong ng mayordomo sa isang lalaki na kasama nito. Sa aking palagay ay wala namang nakatakdang bisita ang young master, sagot ng lalaki sa mayordomo. Batay sa aking narinig ay Shiranae ang pangalan ng bisita ni young master, sabi muli ng mayordomo. Parang pamilyar sa akin ang pangalang iyan, nag-isip sandali ang mayordomo. Naaalala ko na ngayon, dagdag na sabi ng mayordomo. Sabihin ninyo kay Temuran na pumunta ngayon din sa aking opisina, utos ng mayordomo sa lalaking kasama nito. Sa kakahuyan, nagsasanay si Ryan kasama ang kanyang guro. Tumigil ka muna at magpahinga, sabi ng guro kay Ryan na mukhang pagod na dahil sa kanyang pagsasanay. Mukhang si Ryan ay nag-iinit na naman sa kanyang pagsasanay. 1 taon na ang lumipas pagkatapos ng mga nangyari, nasambit ng guro sa kanyang isip. Hindi ito nagtagal noon, pero nagbago ang lahat simula nang pumunta si Rai sa maharlikang kastilyo.
At ang problema ay ang skema, dagdag pa ng guro, young master, pagtawag ng isang lalaki kay Ryan. Ito pala ay isang tagapagsilbi, young master. Sabi po ni Lady Reyna ay kailangan mo na daw bumalik ngayon sa mansyon, sabi ng tagapagsilbi kay Ryan. Kung ito ay tungkol kay Rai, hindi ako interesado. Sabihin mo ay gawin na niya ang kahit anong gusto niya, sagot ni Ryan sa tagapagsilbi. Hindi ito tungkol doon young master, sinabi ni Lady Reyna na si Shireenei ay nasa panganib at maaari itong mamatay, sabi muli ng tagapagsilbi kay Ryan. Nagulat si Ryan habang siya ay umiinom ng tubig dahil sa kanyang mga narinig. Ano, bakit akala ko ba ay babalik na si Shireenei ngayong araw sa kanilang bahay? Gulat na tanong ni Ryan. Ang mayordomo po ay gumawa ng ulat para sa family head. Batay sa aking narinig, ay tungkol ito sa pagkakaibigan ninyo ni Shireenei, sagot muli ng tagapagsilbi kay Ryan. Guro, kailangan ko po pumunta sa aking ama, sigaw na sabi ni Ryan sa kanyang guro. Ano bang nangyayari? Tanong ng guro kay Ryan. Nalaman siguro ng aking ama ang tungkol sa aking kaibigan na si Shireenei, sagot ni Ryan sa kanyang guro. Ipapaliwanag ko kay ama ang lahat, para mapatawad niya si Shireenei. Mamaya ko itutuloy ang aking pagsasanay, dagdag na sabi ni Ryan. Hindi ka maaaring umalis dito, sabi ng guro kay Ryan. Bakit? Gulat na tanong ni Ryan, bakit po hindi maaari guro? Sa mansyon ng Ogent family, si Shireenei ay nakaluhod sa harap ng Ogent family pati na sa mga ibang taong naroroon at mga tagapagsilbi sa mansyon. Ikaw, Arian Shireenei, sabi ng family head, hinahatulan kita ng kamatayan, dagdag na sabi pa ng family head. Nagbulungan ang iba pang tao sa mansyon at nagtatanong sila kung ano ang nangyari. Kahit na hindi niya alam ang paraan ng mundo, dapat pa din niyang malaman ang tungkol dito, nasambit ni Temuran sa kanyang isip. Ama, sandali lamang, mayroon akong nais sabihin, sabi ni Reyna sa kanyang ama. Ano pa ang kailangan mong sabihin? Tanong naman ng family head kay Reyna. Batay sa mga dokumentong ginawa ng mayordomo, na may patotoo ng maraming tao. Ang pagtrato ng batang ito kay Ryan ay walang pag-iingat. Nang siya ay nagtrabaho dito, ay alam niya ang lahat ng nakapaloob sa kontrata. Ngunit hindi siya nagreklamo, paliwanag ng family head. Mayroon ka pa bang ibang nais sabihin? Tanong ng family head kay Shireenei. Mayroon lamang po akong isang bagay na gustong itanong, sagot ni Shireenei habang siya ay nakatungo. Kung kami ay magkaibigan ng young master, ano ang mangyayari sa young master? Tanong ni Shireenei. Ang batang ito, hindi niya nalalaman ang kasalukuyang sitwasyon, sabi naman ng isang lalaki. Dapat siyang magmakaawa para sa kanyang buhay, sabi naman ng isa pang lalaki. Nag-aalala pa din siya kay Ryan kahit na siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, nasambit ni Reyna sa kanyang isip. Ang lakas ng loob mo na tanungin ako ng ganyan, sabi ng family head kay Shireenei. Ikaw ay isang hangal, sa tingin mo ba ay may mangyayari sa isang maharlika kapag sumama ito sa isang katulad mo? Dagdag pa ng family head. Napabungtong hininga naman si Shireenei, totoong magkaibigan po kami ni Ryan. Halos isang taon na kaming magkaibigan ni Ryan, at ipagpapatuloy namin ang aming pagkakaibigan, sabi muli ni Shireenei. Nagulat ang mga lalaki sa sinabi ni Shireenei, hindi ka ba natatakot? Sa palagay ko ay ang pangalan ng Ogent family ay walang gaanong halaga sa iyo, galit na sabi ng family head kay Shireenei. Mayordomo, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo hayaang lumabas ang anumang balita tungkol dito. Utos ng family head sa mayordomo. Agad namang hinawakan ng ibang tauhan ng mayordomo si Shireenei sa kanyang mga braso. Ama, sandali, makinig ka sa akin, pagpipigil ni Reyna sa kanyang ama. Hindi mo ba narinig ang kanyang pag-amin, nakapagdesisyon na ako? At ang desisyong ito ay hindi na magbabago, galit na sabi ng family head kay Reyna. Hindi ba sobra naman ang gagawin nila? Tanong ng isang lalaki. Walang anumang dahilan para tayo ay mamatay ng dahil sa isang tao lamang, sabi naman ng isa pang lalaki.
Ang tahanang ito at ang pamilyang ito ay ang ating buhay at kagalingan, sabi mula ng unang lalaki. At para maprotektahan natin ang lahat ng iyon, dapat nating alisin ang anumang magiging sanhi ng pagtatalo, kahit gaano pa man ito kaliit, sabi naman ng ikalawang lalaki. Dapat isipin na malupit ito sa ngayon, ngunit kailangang maghintay at magpasalamat sa magiging desisyon. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Sigaw na sabi ni Ryan nang siya ay makapasok na sa mansyon. Masaya si Reyna sa pagdating ni Ryan, ngunit si Shireenay ay malungkot na nakatingin naman kay Ryan. Sinong nagsabing patayin ang aking kaibigan nang wala ang aking pahintulot? Sigaw na tanong ni Ryan. Ako. Sagot ng family head kay Ryan, pero bakit, wala naman siyang ginawang kasalanan para siya ay patayin? Nang dahil lamang ba sa siya ay aking kaibigan? Tanong ni Ryan sa kanyang ama. Hindi niya kailangang gumawa ng isang mortal na kasalanan para maging karapat-dapat sa kamatayan. Ang kalagayan ng mga Maharlika ay napakakomplikado at hindi niya ito naiisip, sagot ng family head kay Ryan. Dahil ang ating pamilya ay nasa masalimuot na sitwasyong ito, ikaw ay nagtatamasa ng mga espesyal na pribilehiyo bilang anak ng isang Maharlika, dagdag pa ng family head. Ang pribilehiyong iyon ay hindi mahalaga kung kinakailangan mong tanggalin ang isa sa aking mga kaibigan, sigaw na sabi muli ni Ryan sa kanyang ama. Bata ka pa talaga mag-isip, itinatanong mo ba kung bakit kailangan niyang mamatay? Ang pagiging kaibigan ng isang Maharlika ay nangangahulugan na ito ay dapat na isang relasyon ng pagkakapantay-pantay. Sa tingin mo ba ay kaibigan talaga ang turing sa iyo ng isang ordinaryong tao? Sa anong batayan, sa mundong ito, maraming tao ang sumusubok na makipagkaibigan sa mga Maharlika, paliwanag ng family head kay Ryan. Hindi iyan magagawa ni Shireenay. Pagtatanggol ni Ryan kay Shireenay. Paano ako magtitiwala sa iyo? Patunayan mo na kayo ay tunay na magkaibigan ni Shireenay, sabi ng family head kay Ryan. Nagulat si Ryan at Reyna sa sinabi ng kanilang ama. Kapag hindi mo ito napatunayan, ibig sabihin nito tapos na ang lahat, sabi muli ng family head kay Ryan. Ang patunay ay ang aking nararamdaman, sabi ni Ryan sa kanyang ama. Mapapatunayan mo ba ang nararamdaman ng isang tao? Tanong muli ng family head kay Ryan. Pakiramdam ko ay hindi ako makakapagbigay ng anumang kasagutan. Pero, kung ako si Shireenay, makakapagbigay ako ng isang napakalupit na sagot, na sambit ni Ryan. Napatitig si Ryan kay Shireenay, at napansin ni Ryan ang mga mata ni Shireenay. Ang mga tingin ni Shireenay ay para sumisipsip ng lahat, at ganoon din ang tingin ni Shireenay noong nakikipaglaban siya kay Ryan. Naalala ni Ryan ang mga oras na naglalaro sila ni Shireenay ng baraha. Naalala din niya ang mga sinabi sa kanya ni Shireenay noon habang sila ay naglalaro. Tiningnan naman ni Ryan ang kanyang ama mula ulo hanggang paa. Naisip niya na ang kanyang ama ay isa sa pangalawang uri ng pamilyang Maharlika. Ito din ang head ng Ojent family, at ito din ay nasa ika-4 na gradong opisyal ng gobyerno. At ang higit sa lahat ay ang kanyang ama ay mayroong kulay itim na buhok. Pero ang mga pangyayaring ito ay hindi isang bagay tulad ng away sa pagitan ng isang ama at isang anak na lalaki. Kundi, ito ay isang tunay na labanan gamit ang espada. 30 minuto bago ang mga pangyayaring ito, sinasabi mo bang hindi ako maaaring umalis? Pero mamamatay ang aking kaibigan, sabi ni Shireenay sa kanyang guro. Tama ka. Ang tinutukoy mo bang kaibigan ay iyong nagtatrabaho sa aklatan? Ang batang iyon ay isang ordinaryong tao lamang, sagot ng guro kay Ryan. Guro, hindi ko akalain na ganito ka din pala, sinabi mo sa akin noon, na kapag ang isang tao ay maaaring makausap sa pamamagitan ng espada. Kahit sino ay pwedeng maging magkaibigan, galit na sabi ni Ryan. Ryan, hindi mo ba alam kung ano ang pinaka-importante sa mga Maharlika? Tanong ng guro kay Ryan. Hindi ba dapat ay tinatanggal ng mga Maharlika ang isang bagay na nagbabanta sa posisyon ng pamilya?
Nakipagkaibigan ka sa isang ordinaryong tao na ang buhay ay mas walang halaga kaysa sa langaw. Naisip mo ba kung gaano kabigat ang nararamdaman ng iyong kaibigan? Matapos mong makipagkaibigan sa kanya ng walang kabuluhan. Huwag mo nang isipin ang paglutas ng problemang ito sa pamamagitan ng ganitong pagtatalo, dagdag pa ng guro. Pero hindi ako pwedeng manatili na lamang dito at walang gawin. Dahil ako ang humiling sa kanya na kami ay maging magkaibigan. Hindi ako maaaring maging isang duwag, seryosong sabi ni Ryan. Naisip ng guro na si Ryan ay mayroong isang magandang determinasyon. Si Ryan ay isang madamdamin, tapat at inosente, ngunit ang mga katangiang ito ay hindi kailangan para maging isang mahusay na eskrimador. Naisip din ng guro na siya ay may mataas na pag-asa para kay Ryan, at handa niya itong suportahan. Kuhanin mo ito, akmang iniabot ng guro espada kay Ryan. Hahayaan kitang umalis at dalhin ang espadang ito, kung dadalhin mo din ito pauwi. Ngunit, kung hindi ka handa para dito, huwag ka nang umalis, dagdag na sabi ng guro kay Ryan. Guro, hindi ko makakalimutan ang pabor na ito na ibinigay mo sa akin, seryosong sabi ni Ryan sa kanyang guro. Tandaan mo, ang pagtatapon ng kaibigan ay katulad din ng pagtatapon ng bahagi ng iyong sarili, paalala ng guro kay Ryan. Ito ay isang totoong laban, kung saan itinataya ko ang aking sarili. Gaya nga ng inaasahan mo ama, muntik mo na akong matalo, tumetawang sabi ni Ryan sa kanyang ama. Gusto mo bang patunayan ko na magkaibigan kami? Naniniwala ako dito. Naniniwala ako na kami ni Shirley ay magkaibigan. Ang katotohanang mayroon ako, ay ang patunay na kaibigan ko si Shirley, seryosong sabi ni Ryan. Walang kwenta, hindi lamang ito simpleng away sa pagitan ng ama at ng kanyang anak, galit na sabi ng family head. Bumabagsak ang karangalan ng hindi mabilang na Maharlika. At kung ito ay isang bagay na maaaring humantong sa pagbagsak ng aking pamilya, ay itatanggi ko ang aking anak, dagdag na sabi ng family head. Ama, takot na sigaw ni Reyna, yumuko si Ryan bilang pagbibigay galang sa kanyang ama. Kung magagawa kong protektahan ang aking kaibigan sa ganitong paraan, ay malugod akong aalis, mahinahong sabi ni Ryan. Gamitin mo ang iyong espada. Kung talagang iniisip mo na iyang batang iyan ay iyong kaibigan, itaya mo ang iyong buhay ngayon, sigaw na sabi ng family head. Binunot ni Ryan ang kanyang espada sa lalagyan nito. Gagamitin mo talaga ang iyong espada laban sa iyong ama, gulat na sabi ng family head kay Ryan. Hindi ko gagamitin ang espadang ito sa iyo ama, pinapatunayan ko lamang ang aking paniniwala sa iyo, may paninindigan na sabi ni Ryan sa kanyang ama. Papaano ka nagkaroon ng kaibigan, hindi mo pa naman nakakasama ang ibang Maharlika. Siguro ito ay dahil hindi mo pa naaabot ang level ng ibang Maharlika. Ngayon ay mas pinipili mo pa ang taong mas masahol pa sa iyo, para lamang gumaan ang pakiramdam mo, sabi muli ng family head kay Ryan. Sa pagkakataong ito ay nagkakamali ka ama, si Shirley ay isang kaibigan na mas mabuti pa kaysa sa akin. Gusto ko siyang tulungan para mas malayo pa ang kanyang marating, pagtatanggol ni Ryan kay Shirley. Ganito ka ba naloko ng taong iyan, sabay turo ng family head kay Shirley. Upang makumbinsi ka niya na ang isang Maharlika ay maaaring makipagkaibigan sa isang ordinaryong tao lamang. Hindi ko siya kinumbinsi. Pagsasalita ni Shirley, tumahimik ka dyan Shirley. Pagsasaway ni Ryan kay Shirley na magsalita. Ryan, pagtawag ni Shirley kay Ryan, ayos lang, hindi mo ito kailangan gawin mag-isa. Ako ang kailangang managot dito, pagpapatuloy na sabi ni Shirley. Inaasahan ko na ito, noong nag-alok ka ng pakikipagkaibigan sa akin. At kailangan kong mamili sa aking kaibigan at sa aking buhay. Kahit na ako ay mamatay, hindi ako nagsisisi na naging kaibigan kita. Lumuha si Ryan at naisip niya na tama ang mga sinabi ni Shirley. Iyan ang aking gustong sabihin, kahit na itakwil ako sa pamilyang ito. Ang mahalaga ay magkaibigan kaming dalawa, may paninindigang sabi muli ni Ryan.
Gulat na gulat ang family head sa mga sinabi ni na Shiranae at Ryan. Naisip ni Reyna na kahit sina Ryan at Shiranae ay mga batang mag-isip, tao pa din silang nakakaramdam ng emosyon. Ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iiwanan, kahit sino ay nagkakaroon ng kaibigan. At kahit sino ay gustong magkaroon ng kaibigan, ang iba pang tao sa mansyon ay naiyak na din sa kanilang mga nasaksihan, ngunit ang mayordomo naman ay kabaliktaran, isa itong kahanga-hanga. May biglang nagsalita mula sa itaas at sabay lingon nila kung saan naggaling ang boses na kanilang narinig. Ang boses palang ito ay nagmula sa lolo ni na Reyna at Ryan.